Hi guys! Welcome po dito sa aking YouTube channel. Ayan guys. So, sa mga hindi po nakakakilala sa akin, meron po akong FB account and meron din po akong TikTok. So, doon po ako nagpo-post ng mga latest sa Japan, mga ibinabalitang latest sa Japan. Pero po dito sa YouTube ay bago pa lang po ako. Ayan guys. So, sa mga gusto pong mag-subscribe sa akin, pa-subscribe na lang po ako. Kung interesado po kayo sa mga nangyayari dito sa Japan at sa mga rules dito sa Japan na hindi natin naiintindihan sa mga news, ayan. Kasi guys, lagi ako nanonood ng news at i-share ko nga ito sa ating mga kababayan dito sa Japan. So, wag na po nating pahabain ang ating introduction, kasi yung iba sobrang haba ng introduction. Ayoko po nung ganon. Kapag po nanonood ako ng YouTube, gusto ko direct to the point agad, ayan. So, eto na po yung ating topic sa ngayon, guys. Mayroong pong naging issue sa may Namba, Osaka. Ayan. Isang foreigner na bumibili ng ramen at ang ramen owner shop. Ayan. So, doon po sa may Namba, malapit siya sa Namba Station. Meron isa doong ramen shop na nag-o-offer nga ng ramen na mayroong dual pricing. Ayan, dual pricing po. Ano po ba yung dual pricing? Siyempre, dalawang presyo. Isang presyo para sa locals dito sa Japan at isang presyo para sa foreigner. Pero po, ang naging controversy doon guys ay hindi po nila nilagyan ng para sa mga taga-Japan or hindi nila nilagyan para sa foreigner. Ang inilagay po nila doon ay yung nakakapag-speak ng Nihongo ay nakalagay po ay Nihongo speaking ay ang nakalagay 1,000 yen ang presyo ng ramen. Ayan. At sa mga English speaking naman ay 2,000 yen. Doon po nagkaroon ng controversy. Ayan. So, kung para sa akin guys, kung ikaw ay talagang, kung ako talaga ay foreigner ay magugulat ako kasi syempre hindi ako nakatira dito sa Japan, hindi ko kaya mag-speak ng Nihongo. Eh di syempre magugulat ako ang taas ng presyo, So, balik muna tayo dun sa customer, guys, So, nagkaroon nga sila ng trouble between the owner and the customer. Ayan. Ang sabi kasi ng owner ay nagbabayad na yung Chinese. Ayan, Chinese, sabihin na, yung Chinese. At sinisingil nga siya ng 2,000 yen. Ngayon, hindi pumayag yung owner. Sabi niya kasi, may nakasulat dyan na kapag ka hindi ka nakakapagsalita ng Nihongo, ay 1,000 yen, ay 2,000 yen ang iyong babayaran. At kung ikaw naman nakakapagsalita ng Nihongo, ay 1,000 yen lamang. So, sa madaling salita guys, ayaw na natin pahabaan. Nagkaroon sila ng pagtatalo between yan. At nagwala nga yung isang Chinese na yun guys. Nagwala siya. Totoong istorya yan guys. Mapapanood nyo yan dyan sa Facebook ko. Nagwala nga siya doon. At talagang hindi niya bayaran yung 2,000 yen. Ngayon, sabi nung Chinese, kung ang gusto niya kasi, refund na yung pera eh. Kung ayaw niyo ibalik sa akin yung pera, hindi ako titigil sa pagwawala. Parang ganun talagang tumataas na yung tension, So, ngayon, ang sabi naman ng owner, ipinaliwanag ko na sa inyo, meron po diyang nakalagay sa may entrance na kapag ka nga hindi nakakapagsalita ng Nihongo, ay 2,000 yen. At kapag nakakapagsalita ng Nihongo or yung local Japanese, 1,000 yen lang. Ang nangyari, ayun, nagwawala pa rin siya. Sabi ng owner, kapag hindi po kayo tumigil, ay tatawag na po kami ng pulis. So, yun, dun lang naglalo yung Chinese, So, sa isang banda, doon sa nakita ko sa balita sa TV, parang ang nangyari, parang tinakot yung foreigner. Syempre, pag tumawag ng pulis, sino ba naman na matutuwa kung ikaw ay maipapapulis dahil lamang sa ramen, Syempre, maglalaylo ka na. Parang ang nakita ko doon, mali naman yung Japanese. Sana na lang, pinagbigyan niya ng one time yung foreigner na sinabi niya na,
ay okay, pagbibigyan kita ngayong one time. Hindi naman kasi lahat ng foreigner nagwawala pagdating sa presyo, ano. Kasi pagkain naman yan, ano. Dapat, binigyan na lang niya ng chance na, sabi niya lang na, okay, next time, 2,000 yen na ang sisingilin namin sa inyo kasi alam niyo na ang presyo, ano. So, kung hindi man bumalik yung foreigner, at least, hindi nagkaroon ng controversy doon sa ramen shop na yun, guys. So, ang point natin dito, guys, ay so dito sa Japan, ang sabi nga ng mga ibang nagko-comment sa aking mga balita, guys, ay nagkakaroon na daw ng discrimination, kung ano-anong comment nila, racist, kung ano-ano. Maya, ilalagay ko dyan yung mga comment nila kung mailalagay ko, guys, ano. So, ang dami nga lumabas na comment na iba't iba na ganyan-ganyan. So, yun ay opinion nila. Wala naman tayong magagawa sa mga opinion ng mga kasamahan nating Pilipino. Kasi, siyempre, foreigner tayo nagta-travel tayo dito sa Japan. Or, yung iba talaga, hindi talaga nakakapagsalita ng Nihongo. Ang pagkakamali lang doon ng isang ramen shop ay dapat ang nilagay niya for locals. Ayan, kapag ang ilalagay niya dapat, kapag locals, ayan, 1,000 yen. At kapag naman ikaw ay foreigner, dapat 2,000 yen. Dapat ganun. Kasi guys, hindi lang pala sa Japan or sa Amerika, nagkakaroon ng dual pricing or yun nga, yung mga presyo para sa mga foreigners dito, sa mga foreigners, ayan, maging sa Cambodia, sa United Kingdom, sa Amerika, ay mayroong dual pricing. Kapag nga ikaw ay locals doon, syempre mababa ang presyo. At pagka ikaw nga ay inbound foreigners, ay syempre mas mataas ang presyo. So, dapat ilagay na po natin sa isip natin yan na kapag tayo magta-travel sa ibang bansa ay iba po ang magiging presyo ng inyong bibilhin. Ayan, guys. So, ano nga po ba yung ibig sabihin ng inbound spending? So, ito yung mga pagbili nyo dito sa Japan or yung pag-purchase nyo ng mga products and services nila na mas iba ang presyo kaysa sa katulad namin na locals na nandito na sa Japan. So, huwag na po tayong magugulat kapag tayo nag-travel sa Japan or sa ibang bansa. Huwag na po tayong magwawala kung makakita tayo ng pagkakaiba. At hindi lang yan, guys. So, this year ay ang Tokyo Museum ay magtataas din ng presyo para sa foreigners at ang sa locals ay hindi madadagdagan, ang sa foreigner lamang ang madadagdagan. So, wag na po natin ikagulat yung pagtataas ng presyo sa Tokyo Museum. Ayan. So, iba pa rin ang presyo niyan. So, hindi lang yan, alam ko, hindi lang yan ang mangyayaring kakaiba dito sa Japan. So, in the future, iba't iba na talaga yung magiging presyo ng mga goods at services dito sa mga foreigner na papasok sa Japan or yung tinatawag na inbound foreigner dito sa Japan. So, sa mga magta-travel po sa Japan, wag na po kayong magugulat at wag na po kayong magwawala. At kung hindi po kayo nakakapagsalita ng Nihongo ay okay lang po yan kasi nga kayo ay foreigner, ano. Yun naman sinasabi nila na sa Nihongo Wakaranai, different naman po yun. Yung sa Nihongo Wakaranai, yun yung mga katulad namin dito na pumasok ng Japan para magtrabaho, ano, hindi naman para mag-travel. So, kailangan yung talagang mga magtatrabaho dito sa Japan ay dapat ay nakapag-aral na ng Nihongo at nakakapagsalita na ng Nihongo. Pero yung mga foreigners, welcome po kayo dito. At okay lang kahit hindi kayo nakakapagsalita ng Nihongo. Kasi may nakakapagsalita naman ng English dito at mayroon namang mga translation. Usually ang mga pinupuntahan dito, guys. Ayan. Nagkaroon lang talaga ng issue doon sa presyo ng ramen dahil hindi sila nagkaintindihan noong owner at noong customer. At siguro dahil alam niyo naman ang Chinese, madali din silang magalit, 'di ba? Parang tayo din mga Pilipino. Pero ganoon na po talaga ang kalakaran, hindi lamang dito sa Japan, pati na rin sa Amerika or sa
buong mundo. Ayan guys, dahil mga ganid na mga bansa sa pera. So yun lang guys. Thank you for watching. Sana po